Maligayang pagbabalik sa ating channel. Ngayon, ating tatalakayin ang kwento ng Moana. Enjoy! Ang pelikula ay nagsisimula sa isang babaeng nagsasalaysay ng kasaysayan ng mundo. Noong una, ang planeta ay puno ng karagatan, puro tubig lamang. Pagkatapos, lumitaw ang lupa. Ang unang isla ay si Te Fiti na may anyo ng mga halaman na hugis babae. Siya ay humiga sa tubig at naging lunti ang isla. Ang puso ni Te Fiti ay isang sinaunang berdeng bato sa gitna ng isla na nagbibigay buhay sa mundo. Ngunit ayon sa kwento ni Lola, dumating ang mapaglaro at mayabang na demigod na si Maui. Mayroon siyang mahiwagang kawit na ginagamit niya upang magpalit anyo sa iba't ibang hayop. Gamit ang kanyang kawit, ninakaw niya ang puso ni Te Fiti. Agad-agad, ang mga dating luntiang bagay ay nagsimulang maglaho. Sinubukang tumakas ni Maui mula sa isla, ngunit hinabol siya ni Teka, isang higanteng diyosa ng lava na nagnanais din ng puso ni Te Fiti. Tinamaan si Maui ng isang bola ng apoy habang sinusubukang makatakas at nawala ang puso ni Te Fiti sa dagat. Hindi na muling nakita si Maui. Ito ay isang kwentong isinasalaysay ni Lola sa isang grupo ng mga batang-bata. Lahat sila ay natatakot maliban kay Moana na lumapit sa dagat. Ang karagatan ay may sariling isip at nag-iwan ng mga kabibe na humantong kay Moana sa tubig kung saan itinaas ng dagat ang puso ni Te Fiti. Aabot na sana ito ni Moana, ngunit dumating ang kanyang ama, si Punong Tuwi, na hinintay siya. Itinulak siya ng dagat pabalik sa dalampasigan at muling nawala ang puso ni Te Fiti. Lumaki si Moana sa isla ng Motunui, palaging nagnanais na maglakbay at tuklasin ang dagat. Ngunit itinuro sa kanya ng kanyang ama, si Punong Tuwi, ang kanyang paniniwala na ang kaligayahan ay nasa kung nasaan ka. Hindi sila umaalis sa isla sa anumang dahilan dahil meron silang lahat ng kailangan doon. Siya ay inihahanda upang maging puno balang araw at kailangang sumunod sa mga alituntunin. Si Lola, na itinuturing ng nayon na medyo kakaiba, ay hinikayat si Moana na sundin ang kanyang puso. Si Moana ay ngayon ay dalaga na, may alagang baboy na si Pooh at isang manok na si Hey Hey na lubos na tanga at hindi alam kung paano kumain. Tinanggap na ni Moana ang mga patakaran ng kanyang ama at mukhang payapa na rito. Ngunit naramdaman niya ang tawag ng dagat at ang pagnanais na tuklasin kung gaano kalayo ang maaaring marating. Dumating ang masamang balita mula sa mga tao ng Motunui, ang mga hinintay na niyog, tim at bulok sa loob at wala ng isda na mahuli para sa nayon. Iminungkahi ni Moana na maglayag ng mas malayo upang makahanap ng isda. Ngunit galit na galit ang kanyang ama na sinisigawan siya na akala niya ay tapos na siya sa ganitong ideya. Ipinaliwanag ng kanyang ina, si Sina, na protektado lamang siya ng kanyang ama nang siya ay bata pa. Siya at ang kanyang matalik na kaibigan ay naglayag din ng malayo. Ngunit dahil sa malakas na alon, nalunod ang kanyang kaibigan. Nananatili sila sa isla para sa kanilang kaligtasan. Nainis, nagpasya si Moana na patunayang mali ang kanyang ama sa pamamagitan ng paglalayag sa dagat. Siya at si Pua ay lumabas sa tubig, ngunit halos mapatay ng mapanganib na alon. Nalungkot si Moana at nagpasya na isuko ang kanyang pangarap na makita ang nasa beyond ng dagat at hinayaan siya ng kanyang lola. Nang tanungin ni Moana kung bakit hindi siya pinipigilan ng kanyang lola, sinabi nito na kapag siya ay namatay, babalik siya bilang isang mantaray. Sa wakas, sumuko si Moana at tinanong kung ano ang gusto ng kanyang lola. Kaya dinala siya nito sa isang kuweba na may nakatakip na mga bato at bato sa pasukan. Pumasok si Moana at natuklasan ng isang grupo ng mga barko. Pagkatapos tumpukin ang mga tambol sa timon, nakita niya ang mga pangitain ng kanyang mga ninuno. Natuklasan niya na ang kanyang mga tao ay mga manlalayag, naglalakbay sa mga dagat at gumagawa ng mga pagtuklas. Natuwa si Moana at tinanong ang kanyang lola kung ano ang nagbago. Ipinaliwanag nito na nang alisin ang puso ni Te Fiti, naging mapanganib at nakamamatay ang mundo kahit ang kanilang malayong isla ay hindi naligtas. Muli, inialok ng dagat ang puso ni Te Fiti kay Moana at natuwa siya hanggang sa malaman niyang nagkasakit ang kanyang lola. Pumunta siya sa tabi nito kung saan sinabi ng kanyang lola na alam niyang pinili ng dagat si Moana. Nakita niya ang tawag ng dagat sa kanya noong bata pa siya. Sinabi niya kay Moana na ang tanging paraan upang mailigtas ang nayon
nayon ay hanapin ang manlilinlang na si Maui at ibalik siya kay Te Fiti upang maibalik ang puso. Makikita niya si Maui sa pamamagitan ng pagsunod sa konstelasyon ng kawit. Umiiyak si Moana at sinabi sa kanyang lola na ayaw niyang iwan siya, ngunit ipinaliwanag ng kanyang lola na lagi siyang kasama niya. Binigyan niya si Moana ng kwintas upang ingatan ng puso. Aalis na si Moana at nahuli siya ng kanyang ina, ngunit niyakap siya at hinayaang umalis. Naglayag si Moana sa dagat at nakita ang espiritu ng isang manta rai na gumagabay sa kanya. Namatay na ang kanyang lola. Habang naglalayag si Moana patungo kay Maui, natuklasan niyang aksidenteng sumakay si Heihei sa barko. Naging magulo ang tubig isang gabi at bumagsak si Moana sa isang maliit na isla. Sa una, galit siya sa dagat dahil sa kalupitan nito, ngunit natuklasan niyang natagpuan niya si Maui na na-stranded sa isla sa loob ng 1,000 taon. Kinumpronta niya ito at ipinaliwanag ang kanyang plano upang itama ang pinsalang ginawa niya. Ngunit ipinaliwanag ni Maui na hindi siya ang masamang tao, kundi ang bayani ng mga tao. Inilalarawan niya ang kanyang mga nagawa tulad ng pagdadala ng apoy, pagbuo ng kalangitan at paghuli sa araw para sa mga tao. Naengganyo niya si Moana pagkatapos ay ikinulong siya sa isang kuweba at ninakaw ang kanyang bangka. Nagawa ni Moana na umakyat palabas at naabutan si Maui bago siya makalayo sa dagat. Patuloy siyang itinapon sa dagat, ngunit agad siyang ibinabalik ng dagat sa bangka. Habang nagtatalo sila, 3 barko na puno ng kakamora, maliit, cute pero mapanganib na mga pirata na parang gremlin ay inatake ang kanilang bangka. Nagnanais ng napakahalagang puso ni Te Fiti. Nilunok ito ni Heihei at kinidnap siya. Handang umalis si Maui, ngunit sa isang malaking aksyon, nailigtas ni Moana si Heihei at nagawang magpabangga ang mga kakamora na mangha si Maui. Kinumbinsi ni Moana si Maui na kung ibabalik niya ang puso, magiging bayani siya sa mga tao tulad ng gusto niya. Kaya sumang-ayon siya sa kondisyon na kuhanin nila ang kanyang nawawalang kawit. Kung wala ito, wala siyang mahika at hindi makakapagpalit anyo. Alam niya kung sino ang may hawak ng kanyang kawit, si Tamatoa na mahilig magkolekta ng mga bihirang at mahahalagang bagay. Dinala niya si Moana na hindi pa gaanong bihasa sa paglalayag sa isang mataas na bundok, ang pasukan sa Lalutay, ang kaharian ng mga halimaw. Inakala niya na maghihintay si Moana sa bangka, ngunit nagulat siya nang sumunod ito sa kanya. Bumaba sila sa mundong puno ng halimaw at nakita ni Moana ang kawit sa isang tumpok ng kayamanan. Sinubukan niyang nakawin ito, ngunit gumalaw ang tumpok. Ito ang likod ng kabibe ng isang higanteng alimango, si Tamatoa. Siya ay mayabang at mahilig sa makikinang na bagay. Sinubukan ni Maui na kunin ang kanyang kawit, ngunit lumalaban si Tamatoa. Sa wakas, nakuha ni Maui ang kawit, ngunit hindi pa rin siya makapagpalit anyo. Nadurog ang kanyang puso at malapit na siyang patayin ni Tamatoa nang itinaas ni Moana ang puso ni Te Fiti, ang pinakamakinang na premyo, upang gambalain si Tamatoa. Hinayaan niyang kunin ito ni Tamatoa at nakatakas sila ni Maui. Sinabi ni Maui na kailangang bumalik sila para sa puso. Ngunit ipinahayag ni Moana na tinakpan niya ang isang bato ng makinang na bagay mula sa dagat. Ito ay peke. Sa bangka, tinanong ni Moana si Maui tungkol sa sinabi ni Tamatoa tungkol sa pagnanais na mapasaya ang mga taong tumanggi sa kanya. Napansin niya ang kanyang tattoo ng isang babaeng nagtatapon ng sanggol sa dagat. Tumanggi si Maui na pag-usapan ito at sa wakas, ay inamin na ipinanganak siyang tao. Hindi siya gusto ng kanyang mga magulang. Itinapon siya sa dagat na nagligtas sa kanya at ginawang demigod na may kapangyarihan. Napagtanto ni Moana na kaya palagi niyang sinusubukang mapasaya ang mga tao. Nais sumuko ni Maui dahil hindi gumagana ang kanyang mahika. Ngunit kinumbinsi siya ni Moana na magpatuloy. Nagpractice siya ng kanyang mahika habang tinuturuan si Moana kung paano maglayag sa dagat. Naging mahusay siya rito. Sa wakas, narating nila si Te Fiti. Alam na ang pinakamahirap na bahagi ay ang pagdaan kay Teka na lumitaw mula sa mga bato, galit at nagniningas. Sinubukan nilang mabuti. Si Teka ay gawa sa apoy at hindi maaring hawakan ng tubig. Ngunit tinamaan si Maui na nasira ang kanyang kawit na pilitan silang umatras. Sinabi ni Moana na kailangang bumalik sila, ngunit sumuko si Maui. Galit na galit. Kung tatamaan pa ang kanyang kawit, masisira ito at mawawala ang kanyang mga kapangyarihan. Nais niyang sumuko
puso. Ngunit sinabi ni Moana na hindi niya ito magagawa mag-isa. Hindi makapaniwala si Maui na naisip niyang si Moana ang hinintay. Sinabi niya na mali ang pinili ng dagat. Nagpalit anyo sa ibon at lumipad palayo. Nabasag ang puso ni Moana at sinabi sa dagat na kunin muli ang puso. Sinabi niya sa dagat na mali ang napili nito at hinayaang lumubog ang puso. Noon, lumitaw ang mantaray bilang si Lola. Sinabi ni Moana na hindi niya kaya at sinabi ng kanyang lola na kung nais niyang umuwi, ayos lang yon. Tinanong niya si Moana kung sino siya at napagtanto ni Moana na ang tawag sa aksyon ay hindi mula sa dagat, kundi mula sa kanyang puso. Alam niya kung ano ang dapat gawin. Sumisid siya pabalik sa tubig at kinuha ang puso. Kinabukasan, ginamit ni Moana ang kanyang kasanayan sa paglalayag upang harapin si Teka. Nakipaglaban siya rito, nagawang linlangin ito at makalampas sa mga bato nito. Sa isang mahalagang sandali nawala ang puso. Ngunit si Heihei sa kanyang isang sandali ng pagiging kapaki-pakinabang, kinuha ito gamit ang kanyang bibig na nailigtas ito. Galit na galit, naghanda si Teka na magpaputok ng nakamamatay na bola ng apoy nang lumitaw si Maui. Natuwa si Moana na bumalik siya at hinikayat siya nitong magpatuloy. Habang ginagambala niya si Teka, nagawa niyang protektahan si Moana upang makarating siya sa dalampasigan ng Te Fiti. Ngunit nasira ang kanyang kawit dahil kay Teka. Umakyat si Moana sa mga bato upang ibalik ang puso ng isla at natuklasan wala na ito. Wala si Te Fiti, tubig lamang. Naguluhan siya, ngunit napagtanto ni Moana na si Teka ay si Te Fiti. Kung wala ang kanyang puso, ito ang naging anyo niya. Sinabi niya kay Te Fiti Teka na hindi ito ang tunay niyang pagkatao. Inutusan niya ang dagat na humiwalay upang maabot siya ni Teka at ibinalik niya ang puso sa kanya. Nagbago si Teka pabalik sa magandang Te Fiti, luntiyang at puno ng buhay. Natigil ang pagkamatay ng planeta. Nagpasalamat si Te Fiti at binigyan si Maui ng bagong mahiwagang kawit. Nagpasalamat si Maui kay Moana sa pagtulong sa kanya at kahit na nakakuha ng bagong tattoo, isang larawan ng matapang na dalagang nakilala niya. Bumalik si Moana sa kanyang tahanan at natuklasang naibalik ito. Natuwa ang kanyang pamilya na makita siya. Inilabas ang grupo ng mga barko upang ang kanyang mga tao ay muling maging mga explorer. Pinangunahan ni Moana ang grupo patungo sa dagat, tinuturuan ng kanyang mga tao kung paano maglayag sa karagatan.